Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras daka, alas 7:45. Buo ang integridad sa pagkalat at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, nandiyo mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Madlaw na biyernes na, Pizza 24, sa buyan sa Abril, year 2026. Sa headline sa itong mga balita, People's Day 2026. Nagpahigayon kagahapon, dito na sa Barangay Rizal. Nadakpang construction worker sa pagpayuhot ng ginadili nga droga gipaubos na kuman sa drug test ay kasuhan kuman na adlaw. Samtang kadaguan ng Department of Labor and Employment Caraga, lakip na isap ang lokal na gobyerno ng Clavera. Tagapanguyuhan ang pagpahigayon sa pag-abri ng Mining Industry Sports Fest 2026. Tree planting activity taglunsad ng Coast Guard Surigao del Norte alang sa kasaulugan sa Earth Day 2026. Kadaguan ng SMWD nagpadayag ng advisory kalabot na sa nasinati sa pagkuman na nahinay uway aga sa tubig epekto ng El Nino. Nabagtang patay sa City Boulevard giklaim na sa pamilya. Samtang sa balita sa gawas sa nasud sa Vatican, Pope Leo hugot na tagkundina ang napagpatay sa libuan ka mga nagprotesta dito na sa Iran. Sa balitang paugnat sa kusog sa NBA, Portland Trail Blazer nagmadaogon batok ng San Antonio Spurs sa final score 106-103. Samtang sa showbiz, aktres na si Angelica Panganiban nagpahimangno sa publiko sa Matupa no gamit sila na pangayan o hulagway sila business resort para na sa pagpangilad. Sa balitang panghimagas, layaking nanoles trending social media human kini nga nag-sign of Black Cross ay nanoles sa Osaka, Mumbai ni anig negatibong reaksyon sa netizen. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, People's Day 2026 malampusong tagpahigayon kagahapon dito na sa Barangay Rizal. Nakundin ang libre na serbisyo ng mga departamento sa gobyerno ng syudad. Lagip na isab sa national na ahensya o pribadong organisasyon ang tagdaya dito na sa barangay. May padayag dito ng mensahe agig pag-welcome si Barangay Kapitan Romeo Sanchez ng Barangay Rizal. Ini partikular na sa Ija Isab Kalipay na tagpahigayon na isab dito sa ila barangay ang People's Day 2026. Pinagaan ngayon, ini, uban sa council, hindi niya may bukuhay sa punta ng council, lagi na sa ato vice mayor. Nako, na tabang lumikan kay ang serbisyo sa siyudad, hidaya din sa ato barangay. Labi na, kuman ang panahon na, grabe ganun, ka-crisis. Mahal ang titihan pasigod sa siyudad. O, labi na sa senyor, ang mga senyor, pabor ka doon dito, ini kuman sa ato. Ang pagtapang sa ito, uling mong problema. Tatanan nato taga barangayan. O sa inatunta na sa sunod na panahon, dili naman kung umura ini. Sa sunod tuwig daw, kaya ito People's Day. Kay, nasugda naman ini nila. Hantod na ini, kung sunod ng opisyalis. Kaya lamang gyapon ini mga opisyalis, ang ato gyapon nagsaligan po. Ako na gyapon sila magsunod po sa tanang ila servisyo. People's Day, di na ni mawaya. At kinahanglan naman ang suporta sa ato barangayanon. Antipek sa niyong pagpadayag sa mensahe ni Barangay Kapitan Romeo Sanchez ng Barangay Rizal. Dito isab ang presensya kagahapon ng pipila ka mga sakop ng sangguniang panglungsod. Pareho na sila City Councilor Noel P. Catre, City Councilor Baltasar Abian, City Councilor Perfecto Consigo, City Councilor Carl Dwayne Casura, takip na isab kan Liga ng Barangay President Barangay Kapitan Dudong Ravelo ug SK Federated President Janeline Edulsura. Dito isab ang presensya ni City Councilor Faith Elumba ug iban pa. Samtang sangayan isab ni Mayor Paul Dumlao, an may paabot dito ng mensahe amo ang City Administrator na si Attorney Lex Joshua Silvosa na kundin tagapadayagan niini kung uno ka importante ang pagpahigayon ng People's Day. Na mga serbisyo na ihatag kada People's Day. Uno mo dyan, attorney? Of course, sa
City Health Office. Ang City Health Office na ni Kari sa Ido. Libre na tambay, libre na check-up para sa Ido. Tapos, dao'y pagkatudato kuman. Kinahanglan kita kay Jaon Sadan, PhilHealth. Hama ng PhilHealth, kay iba na mo doon sila since year 1. So, ang PhilHealth, the Yakap Program. Oh, libre na ang serbisyo. Libre laboratory. Of course, daon ang dental. Libre sa dan ibot ng ipon. Cleaning. Daon-daon kada tuig. Whole year round, pwede ka mo makato. Sa iba na lugar, magpakuha ka ng laboratory. Sila hindi rin nakatrabaho na. Tapos nagpakuha ng laboratory. Inuig. Oh, magasto ka ng 8,000 kung nato ko sa private institutions. Pero sa CHO, libre na daon sila. Andapek sa yung pagpadayag sa mensahe ni Attorney Lex Joshua Silvosa, ang City Administrator. Lagip na isaba na mabot sa 5 ka mga indigent senior citizens ang nakatagamtam ng libre na postiso kagahapon dito na sa Barangay Rizal. Iniilayom na sa programang Balik Ngiti na kundiin ang mga waya na ingipon ang tagataga ng libre na postiso. Sa pagkapadayag pa isabdugang ni Attorney Silvosa, ija isab tagatudlo kung ano ka-importante ang napanaghiusan ng tanan na ini sa pagpadadyon sa amo na programa. Suporta pirmi ni Kapromi, lang pa niya na kung muadto ko na sila sa opisina, pero may gadot, inatiman, ginapihan, pag-api, of course, kay ato man dyan saad, oh, dili man dyan kung napugos na kita kay obligasyon dyan nato, ano serbisyo sa katawhan. Ito dyan katungod na makadawat ng serbisyo gikan sa gobyerno. Ugsa, bisan sino pa'y nagtindog diri, kinahanglan dyan ito pangadyoon. Nakasabot? Kay obligasyon sa gobyerno ang muhatag ng serbisyo sa katawhan. Klaro dyan? Okay. So, bisan uno pa, ikapila na tuig, dapat daon dapat ang People's Day. Kay amo dyan ang pinaka-epektibo na panerbisyo ang pagdaya ng serbisyo gikan sa City Hall masingod sa katawhan sa kabaranggayan. Ato dyan timanan sa ato dyan pangadyoon kay katungod dyan nato. Ugsa, palakpakan sa nato si Mayor Paul. Kay nakahimo sila ng konsepto na wala nag-isugok kung dili siya mismo nagdayanan ini ng mga serbisyo. Andog ang pagpadayag pa sa mensahe ni Attorney Lex Joshua Silvosa, ang City Administrator sa ngayan ni Mayor Paul Dumlao. Samtang kumadlawa, ang Laing People's Day 2026, ang tagtagday mo ni Sab, dinha na sa Barangay Puktoy. Sa dugang hanay sa itong mga balita, giplastar na kuman sa nahibiling pamilya ang patayng lawas o sa kalayaking nakitang naglutaw sa dagat nga bahin sa City Boulevard niadtong Milabayng adlaw. Nahitabo ang nga maong insidente pasado alas 11:30 antak na sa buntag niadtong Milabayng adlaw. Din kahinumduman nga naila sa mga kapulisan ang patay nga si Alexis Olbina Kinyanula, 35 anyos. Kinsa naglutaw na lang kini sa dagat nga bahin sa Barangay Taptag, respondihan usab kini sa mga kawani ng Bureau Coast Guard Surigao del Norte. Ingon man ang ato ang mga kawani sa kapulisan na siren nga doon na kinigibating depresyon ng biktima. Hinungdan sa idyang kamatayon din usa sa mga gilantang motibo sa mga kapulisan diin base usab sa naunang report nga kanhin usab kining misulay sa pag-suicide. Kasamtangan nga giplastar kuman sa ilang Pinoy-anan diha sa may Puro 4 Barangay San Juan ang haya sa namatay human kining nga maklaim sa punerarya gikan sa pagpaubos nini sa post-mortem exam uban sa mga kawani ng City Health Office. Sa Rabaradyon pa, sa dugang pa ng mga balita, kadaguan ng Department of Labor Employment o DOLE, Caraga 13, lagip na isab ang lokal na gobyerno ng Claver. Tagpanguyuhan ang pag-abre kagahapon ng Mining Industry Sports Fest 2026. Nakundin ang nahimong host amo ang Barangay Ladgaron Gym dito sa lungsod sa Claver. Muabot sa unom ka mga mining companies sa Surigao del Norte ang miapil sa amo na Sports Fest. May padayag dito og pamahayag pag-welcome. Lagip na isab sa idya nakalipay si Mayor Georgia Gokyangke ng Claver sa tanan ng mga partisipante. Today we come together not just for our sports fest, but for something more meaningful. A moment where people from different sectors, different companies, and different rules stand on the same ground as one community. Sports has a way of bringing out the best
our team until the end. Sa atong lungsod sa Claver, nakibalo na kita, no? Of course, no, sa atong mga bisita na dili taga-Dinlinga, sa iban ng mga mining companies. Mapasigurduhon kay kami nga we are called or garbo na mo nga moingon basta Claver, champion. No? Ingon nga ang ating sports team sa atong lungsod sa Claver. Kani, bisan pa sa atong mga elementary hangtod sa high school nato na agad ang atong basketball. Now, manang giilang kita sa atong palarong pambansa. Yes, ang atong mga bataan sa atong lungsod sa Claver, Claver National High School na team. Sila last year ang napadala dito sa kauluman sa palarong pambansa. And then this time, no, sa atong palarong pambansa sa Agusan del Sur, no, ni ang gihapon sa atong lungsod sa Claver ang mga magdudula sa basketball, ang atong Claver National High School. Manang gitawag basta Claver champion gayud sa atong tanan nga mga sports, especially ang sports sa atong basketball. Andapek sa na yung pagpadayag sa mensahe ni Mayor Georgia Gokyangke ng Claver. Samtang samoy sabno okasyon sa pag-abre na namo na Mining Industry Sports Fest 2026 na mahayag ang Regional Director ng DOLE 13 na si Attorney Jason Balais na ini ang pag-abre pa lamang ug diaw pay musunod na mga aktibidad hangtod sa pagkatapos niini kung ano maabot na Mayo 1. Karong adlaw nalipay kita nga atong giabrihan ang first ever mining industry sports fest basketball tournament no din kita sa lungsod sa Claver. Appeal kini sa selebrasyon sa atong 124th Labor Day nga atong ipahigayon karong Mayo 1. Magsugod ang mga dula diri karong adlaw mahuman sa May 1 ug aduna pa kitay mga uban pod nga mga activities no nga atong ipahigayon dito sa Butuan ug sa uban pa nga mga probinsya sa Caraga no aduna kitay celebration sa World Day on Safety and Health April 28 kini no dito sa Butuan gihapon aron nga atong masiguro no atong matagan og emphasis ang workplace safety no and health sa atong mga mamumuo. Sa Mayo 1 aduna kitay of course Labor Day job fair nga dito ipahigayon sa Robinson's Place sa Butuan. Itanyag sa Department of Labor and Employment kauban na atong mga employer ang nagkadaiyang mga trabaho no alang sa atong mga job seekers kauban na diha ang atong one-stop service center no nga makahatag og mga documents, mga pre-employment nga mga dokumento aron nga dili na unya maglisod ang atong mga job seekers no nga makasulod og trabaho. Andapek sa na imong pagpadayag ng DOLE Regional Director na si Attorney Jason Balais. Sa dugang hanay sa itong mga balita, mukabat sa 150 ka mga punuan sa kahoyng nara ang gipananom atol sa gilunsad nga tree planting activity na mga kawani ng Coast Guard Surigao del Norte sa pagpalambo sa kinaidahan tumong sa mga aktibidad nga gipanguyuhan usab sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Penro. Isip kabahin sa solidong suporta sa environmental protection, gihimo ang mga aktibidad sa Provincial Tree Park sa Barangay Ipil yadtong milamay adlaw uban sa puwersa na Coast Guard District Northeastern Mindanao sanan mga stakeholders mga nagrenlaing ahensya sa gobyerno isip pagpadayag sa ilang bayanihan nagsimulo usab kini sa kamatinud-anon og pagkugi sanan pagpakita sa kaayuhan labi na gyud sa pagpalambo sa bukirang bahin sa Barangay Ipil. Sa napaludadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, kadaguan ng Surigao Metropolitan Water District o SMWD nagpadayag advisory. Kalabot na sa nasinati sa pagkuman na hinay o way aga sa tubig, epekto ng El Nino. Tagapabot base na sa advisory na kundi tagapermahan ni Engineer Benjamin Insumod Jr. ang General Manager, kalabot na sa pagkatudlo na una na natagkumpirma na magkadaguan ng pag-asa an matupa pag-epekto na El Nino na kundiin isa sa mga naapektuhan ini among Surigao del Norte. Sa pagkuman, an sumaya pa gumikan sa kainit sa adlaw o panahon, amo ang rason na kundiin na mimaya na ang tinubdan sa tubig o gumikan ini ang supply sa tubig isab gikan na sa parang watershed area ang jaw na kuman sa critical level
Ugsa na tag-awhag niini ang tanan na mga konsumante na magpundo og tubig sa panahon na muawas sa ila tagsa-tagsa ka mga lugar na kundin gamit ang mga bakante na sudlanan parino sa balde, drum ug galon an sumaya pa angay napunduhan na ini ng tubig. Lagip na isa ba na tagpaabot niini na an ini na sitwasyon an naepekton sa kinatibukan ng El Nino. Ugsa man na ija isab tagpadayag ang dugang pag-awhag. Hina-hina na pag-us-usan nato parang source gani siguro na sa mga 10% kaysa una no overflow man na pa man to kuman na sa manaha ya naman mo overflow so mo jud na mo pangang mo bye-bye ko jud ko sa mga concessionaires nato na kuman buyanan May, June, July, August, April pa September mangandam ga jud kita na nato drum na nato punduhanan kay ako sigurado ko jud ako na nag-expect ako na mag-rationing kita because of El Nino. So kung rationing meaning to say kada area limited hours ra nawas jaoy announcement amo jaon. So kung wayay imo kapunduhan onon man imo pag kuan so way imo tubig kay mulabay ra man ang tubig. Langunta lamang tag 12 hours ana ito nga una na sa Surigao into 12 oras sa waya, 12 oras sa tuo. So, ano man mo pagpundo ng 12 oras. Amo dyan, mangandam kita na nato punduhan. Kay sa panahon na mag-igo dyan El Nino, kay sigurado mga dyan mag-igo, kay may pronouncement man, nagsugod naman gani. So, amo dyan ato andaman. Kung dyan, Ang topics na mo pagpadayag ni Engineer Benjamin Insumo Jr., ang General Manager ng SMWD. Gumikan isab sa nasinati isab kumana hinay o way aga sa tubig. Ang mga kadagkuan ng SMWD ang plano isab ipatawag ng mga sakop ng sangguniang panglungsod sunod na regular na sesyon ni ini. Sa dugang hanay sa itong mga balita, gikatakdang kasuhan kuman sa korte ang usa ka gitudlong street level individual drug suspect sa nadakpan kini kagahapong adlaw sa mga operatiba ng Drug Enforcement Unit sa gihimong bypass operation diha sa may Purok 5 sa barangay Puktoy ding syudad. Mahinumduman nga ang gitudlong suspect na si Cristobal Chua, 36 anyos sa ka construction worker ang gipaubos usab kini sa drug testing para sa mga basuta kung naggamit makinig droga ang nasangpit nga nadakpan. Human nga ipresentar usab kuman dito sa korte ang mga ebidensyang nakalap gikan sa ijang posisyon ang mukabat duha ka mga plus 11 ka plastic sa tagduang droga nga mitimbang sa kinatibukan usa ka gramong nagkantidad kini sa 6,800 pesos. Sumala pa sa PNP nga gihiwatan na lang nila ang resulta sa drug test ay inuso ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Radyon pa, dirigapon sa Diretso Balitang Surigao. Sa balita sa gawasan ng Sud, sa Vatican, tagkondina sa pagkuman ni Pope Leo XIV ang pagpatay sa libuan ka mga nagprotesta dito na sa Iran. Ug otro na tagpaningusga niini an ija na pag-alkontra sa Matupa Giara. Taghimo niini an pamahayag sa isa ka press conference samtang pauli na huntay ni sa Roma human anupat ka adlaw o pipila ka adlaw na matupa pagbisita sa upat ka mga nasud dito na sa Africa. Tagapadayag pa ng Santo Papa na dili ni madawat ang pagpatay sa kinabuhi ng mga inosente na mga sibilyan. Tagapaningusgan isab niini nan ihap sa matod pa mga namatay an na posible isab na madugangan pa sa padadyo na taghimo sa pagkuman na mga insidente sa kagubot. Balitang Sports. Ang Portland Trail Blazer mi pahimulo sa pagka-injure ni Victor Win Banyama aron sa mga pildihon ang inilong nga San Antonio Spurs sa final score 106-103 sa aron sa mga tablahon na lang best of 7 NBA Western Conference first round playoff series nga nagbitbit sa standing 1-1 kagahapong adlaw sa First Bank Center sa Texas. Si Win Banyama mi patuasik sa iyang 35 puntos sa impresibo nining kadaugan sa Spurs sa Game 1. Mibiya usab sa ikaduhang quarter human nga maparok ang iyang uyo sa korte human nga nagbangga sila ni Jero Holiday sa Portland. Ang 22 anyos nga Prince forward klaro kayong nalipong sa dihang naghigda sa korte og sa pipila ka minuto gidala kini sa iyang locker room para ihatod usab sa balay tambayanan. Balitang Showbiz. Nagpahimangno sa baguman na nagtest na si Angelica Panganiban sa ilang mga
fans ug supporters na matupad dili dajon mo tuo ngadto na sa pila ka mga migamit sa iyang napangayan ug hulagway sila na business resort para na sa pagpangilad. Tagapadiyag pa ni Angelica na ini na matupa nagpakarong ingnon an migamit sa isa ka Facebook page na kundiin na gamit anilang negosyo na resort. Tagpaabot pa ni Angelica ang panawagan ngadto na sa publiko na dili dajon na mutuo og muhimo sa pag-mass report kalabot na sa amo na page gumikan ka iniway kalabutan ngadto na sa ila. Tudlo pa isab ni Angelica na unta an mag-igmata an publiko ug dili dayon na magparehan ng kwarta inigumikan kay nagkadaghan sa bakuman an mihimo ng online scam. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Miani kini sa klase-klaseng negatibong reaksyon sa netizen ang usa ka layaking nanulis dito sa Quezon City human kini nga makita sa CCTV camera ang insidente sa hold up sa usa ka layaking bit-bit ang kutsilyo ayha kini nahitabo ang pagpanulis nanguros pa kini o nag-sign of the cross ayha gihimo ang krimen. Malampuson nga nahimo og gihimong pagtulis nini ngadto na sa usa ka Indian National o Bombay nga mas naila sa gitawag nini dito sa ilang area ang gihimong pagpanulis ni sa usa ka eskinita sa Quezon City. Hinungdan nga gibaha kining pagsaway ang layaki gamit ang Ginoo sa iyang tinguha nga manulis nga nagpautang nga Bombay sa ilang lugar. Sumaya pa sa gihimong follow-up operation ng PNP nadakpan og nagkantidad sa 5,000 pesos ang nadaya sa maong tulisan ngadto na sa usa ka Bombay. Nasayran sa gihimong pag-imbestigar rini nga gikasuko usab sa layaki hinungdan nga iyang gitulis sa Bombay gumikan sa dako ang pagpa-interes nini sa iyang gipautang nga kwarta sa ilang lugar. Hoy, amo jang taglaong na tagamit an daon pa dili masadla makatarungano na gumikan kay dako an interes imo natulison na di ba bisan uno pa imo rason an imo taghimo krimen so dapat manubag ka. Tapos tagdaya pagad nimo ang Ginoo di ba sa imo na dili maradyo na binuhatan kibali mangurus ko kay para success ay balamang Kita magis kabira nga. oh grabe siya. Anto takatangan ba dya? Bombay ba dya ang takatangan? So Ay, iyang talagot. balamang. Kay dako lagi ko no kay magpatubo og interes sa iyang ipautang 5-6. Sagad sa mga Bombay, amo mo gining negosyo diri sa Pilipinas nga magpautang og kwarta. Lagi aron usab nga mahatagan og tubag ang inyong panginahanglanon. O busa nga mukapit. Lawon pa nila nga mukapit kita sa Patalim. 5-6. Mukapit kita sa Bombay kaysa mohimo tagdautan. Sa isa pa kung imo na unaon kapang hinabuhian man sa dyan ila. Kung dili ko ba mo angay jaon na taas ang interes, hindi ko mangutang. Kung imo gayud unaon ng panilaan ibandaw daghang pa ng mga requirements para ka makautang sa Bombay, basta dyan mo pwesto. Basta imo pwesto, okay na. Or dyan mo trabaho. Basta income generated ang imuhang pagbaligya og mga gulayon din sa merkado og sagad sa iyang punteriya ni mga merkado, mga terminal, pautang mo gina sagad mga alas 5 sa hapon, ilahan lang kolektahon. Alam pa arawan ba? Alas 5 ang schedule, alas 4 pa lang Manila. Manila ang tindahan. Pero ano mo ba din ha? Kay kuan man ka ha, John na dili ka ganahan kay taas, di atyo pangutang. Ayaw gamita og rason nga sobra ra mo kay ka mag-interes so tulison di ka dili tas nag-sign of the cross pag ikaw nga nagampo ka sa Ginoo nga magmalampuson ang imong tinguha nga yaw tra ba na binuhatan bad ra bag yun og lantaw nimo mo na nga di ka ko medyo bad ka jud ayaw jud call paghimo sa ingon nga mugamit pa ka sa balaan nga himuon ay sa imong tinguha nga manulis ka kay lagi sa waing lantawon mo gani na nga ning ani kini og klase-klaseng negatibong reaksyon sa netizen. Amo man dili diyon nimo ang himuon kay lang pa an Ginoo diyon sa mga positibo na mga binuhatan dili kay dadon nimo sa job binuang na mga binuhatan di ba asa nang isa pa alam pa bisan uno pa imo rason an bottom line dire nakahimo ka ng krimen tulis is tulis lang pa
isa dyan siya ka illegal na binuhatan. Krimen. Daghan Oo. man kita apektado. Man kay siya rami apektado mo na nanuli siya. Kita tanan apektado ning krisis kuman sa kagubot sa Middle East. Mo na nga klase-klaseng mga diskarte, klase-klaseng mga pamaagi, basta tinarong ra lamang, Kay laong pa nila ang driver gani na nagsuffer sa kamahas sa gasolina, mo na nagpataas og presyo sa plitihan. Mo na nga kita sad mga mamumuo, mo na giingon din na kayod ka padingkamot apil ang pag-ampos Ginoo, tabangan na ka sa tinarong nga pamaagi, sa hinay ka pamaagi nga daw wala ka mahibalo nga uy natabangan ba dyan ko sa Ginoo kani survive man ko. Amo man. Oh. Dili kita mohimo nan mga binuang para lamang mo survive. Lang pa makaya ba dyan nimo na ipakaon nimo sa iyong pamilya gikan sa lang pa binuang, gikan sa illegal. Dapat an imo dadon sa imong pamilya gikan sa tinarong. Lang pa bahala na kun magkalisod basta kay an imo tagpakaon sa tinarong na paagi. Lang pa nila lechon man to di mo tagdaya pero badya sa illegal man. Lang pa magdala kag buyad, hinamos, importante nga gulayon imo makan. Hinaguan. Amo man. Laon pa bahala na kun unoy sitwasyon basta dili kita magpatintal sa diyon mga binuang na mga binuhatan. Ilang taon na to radyo manjo kana bitaw insecurities nga si Pedro gani Sina-sina. ayahay man kayo nganong ako wala man dapat ipareho mi. Dapat nganong dako may lang nganong gamay man ako. Amo man. Dapat di ka magsiningod kay tan-awon sa nimo imong kaugalingon kung naghago ba ka? Amo. Nagpugi ba ka? Nag-igo ra ka nagpaabot sa ayuda sa gobyerno kung asa dapit ang listan nga nagpakuan og AX. Dapat mo trabaho sad ka. Sabayan sa dimog trabaho, pagpaningkamot, pagpakita sa tao, aron tabangan ka. Aron matawag og patas man badya. Dili mo badya nga nganong dako man ilaha niya ako agamay ay ni mo pa. Dapat mo lugar lagi kita. Kung haay kita dapat mo lugar. Di ba? Hoy, maradyo ng gamati anay nga to na Kantesi Cañete na kundiin listening from JK Luok, Barangay Luna. Lagi pa kan Marilyn Flores na kundiin watching from Santa Cruz, Badas, Placer. Lagi pisab kan Diana Rose Asilagon na listening, Randy Artiaga Santesas o kan Mano Datoy. Lagi pisab kan Aljun Namukatkat. Pagadian ni Sidja? Okay. Watching here in Pagadian City. Okay. Good morning to Sir John Ibanez Sir John Ibanez Latras ato ang nagkuan usab sa Quick Action Response Team. Thank you so much sa mga information o mga pagsuporta sa mga programa sa Armin kay ato ang gisaulog kuman ang ika-57 ka anibersaryo sa Armin DXRS o kita Radyo Manjo mang apod og mga ginagmayng pahalipay kalipay sa ato ang mga kabataan na sa may sitio Tagbasingan sakop sa barangay Matining Syudad. Mga kabataan na sakop ng Mamanwa, di ba? O iban pa. Nangaligo na daw sila sa dayan kay way daw agi sa tubig, dina daw sa may Purok Fibox sa barangay Washington. Barangay si Babaura. Sa ato silingan. Nangaligo na yung taon sila sa kuan. Sige, ato John hatagan og pagtagad ato paabot isab sa ato makadagkuan ng SMWD o kung pwede matabangan sa water rationing, di ba? Problema mo gud laong ba kagali na sa interview ni Engineer Sumo nga jaon gyud tay krisis kuman sa kawan on supplies tubig gumikan kay lagi ning nihit sa panahon init sa panahon El Nino man so jaoy mga alternatibong pamaagi laong pang adunay mga rationing sa mga nakaliang barangay mo nang sagad sa mahimong problema tataw na kayo nga aduna gyoy pa shortage sa supply sa tubig dari sa ato ang mga pipila ka mga lugar sa Surigao mo nang dapat ato ang sabton kay laong man nga dili man ingon man-made kun dili calamity man gyud ni kay kuan man tanan naman kita apektado sad sa butuan gali somewhere in Cagayan de Oro joy sa nila ubas ang ilang supplies tubig dito sa unsa to nga dam basta kay importante nila nga dili ta mag-usik-usik og tubig kinahanglan pondo kausara man kaysa maling magpondo dili kay kausara sa mga laton drum ug ibang pa adyo may agas pero hinay kun joy kahigayunan ng agas nan gabi iyo kadlawon hala pagpundo kay para jato magamit hala 5 oras para sa pagpadadyon diri sa tanang program ang Diretso Balitang Surigao. And People's Day, jaon ipahigawin kumadlawa sa Barangay Puktoy. So, di na sa mga residente, i-avail niyo ang libre na services na nato na kadagkuan sa gobyerno syudad. Nahala,
Sangayan sa mga kaibanan diri sa control, si J.O. Bataan. Iniisa ba ninyo ng mga radyo man idol? Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! RMN! RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras sa alas 8:15. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May